Hala, totoo ba itong balitang ito? May mga kumakalat po kasi sa social media. At ang sabi dito, Senator Bato at Senator Bongo tatalikuran na ang pamilyang Duterte. Handang ibunyag ang lahat ng anomalya sa ilalim ng administrasyong Duterte. Well, ako po kasi hindi basta-basta naniniwala sa mga gantong mga pakulo ng kabila. Kasi siguradong may ulterior motive yan eh. At mas naniniwala ako sa mga balita kung ito ay may kasamang video kung saan sinasabi mismo ng dalawang ito na tatalikuran na nila ang pamilya Duterte. Pero if your life is on the line, anything is possible. Kung si Digong nga nilaglag niya si Bato de la Rosa. Tandaan niyo sa isang hearing, nung tinuro ni Digong si Bato de la Rosa na kasama siya sa Davao Death Squad, nandun pa naman at nakaupo sa panel si Bato de la Rosa. At kung iisipin natin, nakikita ni Bato de la Rosa kung ano ang pinagdadaanan ni Rodrigo Duterte sa ICC. Sa tingin ninyo, hindi siya mag-iisip? Lalo na at sinabing may nakikipag-usap daw kay Bato na ito ay tumayong state witness. Ituro niya lang na itong si Digong ang mastermind ng lahat. Si Sereno yata ang nagsabi na kung talagang mahal ni Bato de la Rosa, si Digong, magsakripisyo siya, umamin siya na siya ang mastermind ng lahat at walang kinalaman si Digong, maaaring maobswelto si Rodrigo Duterte, pero siya ang papalit. Kumbaga, ultimate sacrifice. Dahil ganun siya kaloyal at ganun niya kamahal si Rodrigo Duterte. Kasi, kung matatandaan natin, may mga pronouncements si Bato de la Rosa na handa siyang magpa-aresto sa ICC. Handa siyang samahan si Rodrigo Duterte sa kulungan. At kung pwede pa nga daw na siya ang mag-alaga sa matanda. Pero, para sa akin kasi, kung totoo na handa si Bato de la Rosa na samahan si Digong sa ICC, bakit siya nagtatago? Ready siya eh. Sinasabi niya, kinamon pa nga niya si Sonny Trillanes na siya ang maglagay ng handcuffs. Siya ang umaresto kay Bato pag lumabas na yung warrant of arrest ni De La Rosa. Aba, nakakatakot po talaga yon. Although hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon kung lumabas na nga yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, pero hindi nagpapakampante si De La Rosa. Magtatago siya hanggat kaya niya. Pero alam nyo, yung ginagawa ni Bato is an exercise in futility. Dahil kung si Rodrigo Duterte nga nahuli, naaresto, nasa ICC, dating presidente, siya pa kaya na senador lang? So kahit anong tago ang gawin ni De La Rosa, mahuhuli rin siya. So ngayon, habang nagtatago si Bato de la Rosa, sa tingin nyo hindi siya nag-iisip na posible nga kaya na siya ay tumayong state witness para ma-off the hook na siya at hindi na siya litisin, hindi na siya ikulong? Mahirap po ang lagay ni Bato de la Rosa, lalo na at hindi mo alam na paglabas mo ng bahay mo o ng pinagtataguan mo, ay natuntun ka na pala nila at hulihin ka bigla. Dito kay Bongo, sinasabi pa lang naman na siya ang susunod pagkatapos ni Bato de la Rosa. So, magpapakampante rin ba si Bongo? Sa tingin ninyo, hindi rin iniisip ni Bongo na bumaliktad at isalba ang sarili niya? Iba po kasi kapag yung amo ninyo ay wala na at nakakulong na. Tapos alam ninyo na kayo ang susunod. Tapos nakikita nyo na kahit na anong gawin ng abogado ni Rodrigo Duterte na si Atty. Kaufman, lahat ng kanilang request, lahat ng kanilang pleadings ay rejected ng ICC. At iisipin mo siyempre, kung ilang taon aabutin yung trial pa lamang at hindi ka naman nakakasiguro kung ikaw ay maaabsuelto, paano kung ikaw ay mabigyan ng guilty verdict? Di mas matatagalan ka makukulong. 8 years, 10 years? Or posible bang 30 years? So doon sa mga nagsasabing, imposibleng bumaliktad yan si Bongo at si Bato de la Rosa. Mga loyal yan. Mga faithful yan kay Tatay Digong nila. Pero wag po kayong magpapakasigurado. Dahil ko hindi ako naniniwala sa balitang ito na si Bongo, si Bato de la Rosa,
nagtatalikod sa pamilyang Duterte. But there is always the possibility na po pwede nilang gawin yan. At sino kayong mga DDS na magsasabing faithful yung mga yan, hindi babaliktad yung mga yan? Bakit? Kayo ba ang makukulong kung sakaling manatili silang loyal at faithful kay Digong? At sa mga pronouncements ni Rodrigo Duterte, lalo na at tinuro niya si Bato de la Rosa na kasama sa Davao Death Squad at ang pag-amin ni Bongo sa reward system. Tandaan nyo, nung una, umamin siya na may reward system. Tapos nung nagkakalabuan na at nagkakahulihan na, hindi daw totoo yung reward system. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko, ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent there nakakalat into drugs, and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Lahat pong yan ay documented. Mag-research ka lang sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Ang dami pong balita na talagang sinabi nila ang kanilang sinabi. Hindi na po mabubura yun. So sa tingin niyo, hindi babaliktad tong dalawang ito? So doon sa mga DDS na nagsasabing hindi traidor tong dalawang ito, there is always the possibility, lalo na if your life is on the line, andun yung possibility na ikaw ay babaliktad. Para bang papipiliin ka, kung ikaw ay nasa bangka, nalulunod yung amo mo at ang pamilya mo, sino ang isasalba mo? Yan ang predicament nila ngayon. Will they stay loyal to Rodrigo Duterte, pero andun yung possibility na mahiwalay sila sa pamilya nila ng mahabang panahon, or isi-save nila yung sarili nila. So, to save yourself, pwede ka rin maging state witness at sabihin lahat ng nalalaman mong anomalya ng pamilya Duterte. Sa panahong ito, na nagkakahulihan at nagkakatotoo na yung mga nahuhuli at nakukulong, hindi ba nila iisipin si Bato de la Rosa, si Bongo, ang mga buhay nila? Kayo po, kung kayo ang nasa kalagayan ni Senators Bato de la Rosa, Bongo, ano ang gagawin ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.